So, ayun na may pupuntahan tayong event ngayon. Balitaan ko kasi nandun si Sir Jimmy. By the way nga pala, si Sir Jimmy B. Williams ay Vice President ng Motor Central Group of Company. And he is also a professor sa UP Los Baños, no? A very experienced man in terms sa academics and then sa kanyang professional career. Hingin natin yung kanyang opinion sa nangyayari sa politics natin. No? Maganda na rin talaga na makakuha ka ng pointers dun sa mga, sabi nga, mga veterans na talaga sa buhay. So tara, samahan niyo ako. So dito yung event sa may Motor Central Head Office. So merong event dito, no, ng RE Bajaj. So meron itong gathering ng mga officers. Pare-receive po ito ng customer na i-CCI po natin. Galing po yan kay customer number 1. So freebies, just to share, ang customer po pag sa 2 wheels, pag meron po ni-refer, makaka-receive po ng 500 sa cash and 1,000 kapag installment. Pero syempre, Vice President for the Now that is our element of success. Na bakit pero hindi dapat tayo ay kumbaga maging kumpante dyan. Tulad na nangyari sa ating mga Pilipino naka-invento ng jeep at naka-invento ng motorsiklo. Prof. Jimmy Williams, I'm a retired professor of UPLB, to be specific, College of Economics and Management. But I'm now what they call adjunct professor, which means I still do some teaching in the university. I just want to share my thoughts about what's happening in our politics. Now that a lot of, you might say, actors and actresses go into politics, I think may kinalaman yan sa I think it has something to do with our culture. We are being, sabi nga, we have been under Spanish for 300 years. So, as far as our culture in religion is concerned, that's why tayo Catholic. And then, 50 years of American, which is masyado in-export sa Hollywood, masyado tayong sa mga popularity. Masyado tayong kumbaga sa Tagalog nalalasing tayo sa mga popularity. Hindi natin nakikita ang diferensya between being a leader or politician or statesman sa pagiging popular. Popularity doesn't mean you really know the job that you are applying for. For example, popular ka as a good actress or good singer or good actor. It doesn't meron kang training para mag-handle ka ng government position, making laws, for example, or implementing laws. Halimbawa, we're talking about mga mayor or governor. Ito ang mga implementor. Now, you talk about congressman, senator, ito yung mga gumagawa ng batas. Kailangan yan, meron kang sufficient training dyan para magawa mo ang talagang tatrabaho. Para din yan eh. Pag-apply ka ng security guard, hanapan ka ng training mo. Ano ba ang training mo para magawa mo yung pagiging security guard? Kung ikaw tumatakbo ng congressman, ipakita mo anong training mo para makagawa ka ng trabaho ng tamang congressman o senador o gobernador o mayor. Ano naging training mo? Ano naging edukasyon mo? Hindi, kaya may problema rin tayo, both I think, sa mga tumatakbo, mga kumakandidato, at sa mga bumoboto. Parehong blasing sa popularity. So, mga ito tumatakbo kasi believe na believe sila sa sarili nila na, well, popular kami, kilala kami, madali kami ngayong may boboto ng tao. Ang tao naman, hindi na masyado nag-iisip ng malalim, ito kilala ko eh. Ayun, iboboto na. Kaya nangyayari sa atin, nilalagay natin sa posisyon ng mga gobyerno o sa batasan natin, mga taong walang kinalaman o walang training, walang pinag-aralan, sorry to say that word, dun sa kanilang dapat gawin. So yan, usually pag ganito sa company, may mga seminars yan, kita mo yan. not affect
credit decision. So yun yung mga policy na pinag-uusapan para ma-manage yung company ng maayos. Ito yung mga ganitong event na nakakuha ka ng yung knowledge na usable pagdating sa career mo. Kasi yung mga nagsasalita dito yung mga talaga mga veterano na talaga sa larangan na pinili nila. Pero personally talaga, hindi ako naniniwala talaga dun sa jack of all trades na tinatawag. Baga, jack of all trades, master of none. So, kailangan mo lang talagang pumili ng isang karera na gagalingan mo, no? Para umunlad ka sa buhay. Yun nga, yung mga artista, dapat ginalangan na lang mag-artista eh. Mag-artista na lang talaga sila eh. Diba? Hindi na lang sila pasukan yung politics. Namumukhang circus talaga yung natin, yung Senate natin, yung Congress natin dahil sa mga ganitong klaseng politician, which is na ibinoto naman natin. Kaya sabi nga, maganda nga sinabi ng isang sinabi nga ng isang scholar, dapat siguro bawasan natin konti yung mga sweldo ng mga politician yan para hindi sila hinahabol ng mga posisyon yan. Mas taasan natin ang sweldo ng mga teacher para mas marami tayong mga taong maging matalino. Education. At, education ang ating gastusan. Hindi ang mga taong yan na wala namang ginagawa, wala namang iniiwang maganda sa atin. Sige, maghanap kayo ng popular o artista naging na meron talagang iniiwang mahalaga para sa atin. Yun lang ang dapat nating kulang tayo, masyado tayong lasing na lasing sa popularity. At din napapansin ko din sa mga sa mga die-hard na mga supporters ng mga politician, natitingin ko parang fanatics na ba? Parang hindi na nila sinesegregate kung ano yung punto na tama dun sa mali. As long as anumang gawin nitong politiko na to, personality na to, suporta sila doon. Nakakabilib din talaga. Anong klaseng gayuma ang ginamit nitong mga to dun sa mga ang mahirap na ito, yung mga majority ng mga Pilipino pa to. Yung mga nanay, tatay, tito, lolo na talagang nakasanayan na ng mga personality na to dito sa mainstream media, kinalakihan na nila. Hindi na sila nag-double check anong nangyayari in the current events ngayon. Ano masabi mo sa qualification ng mga politiko natin? I mean, kasi sa trabaho, di ba, maraming qualification. Lahat ng trabaho dapat may qualification yan. Okay. So ang nakakalungkot sa atin kasi nga sinasabing demokrasya, lahat mayroong tsansa o lahat mayroong karapatan na maging tumakbo. Inaabuso natin. Hindi natin iniisip na lahat mayroong karapatan, pero bago mo i-practice yung karapatan mo, itanong sa sarili mo, kaya ko ba yung trabaho talaga? Yun dapat ang itanong. Kaya mo ba yung trabaho ina-applyan mo? So yung mga yung mga artistang tumatakbo na popular, makasarili sila, parang gano'n. Kasi yung kanilang ipinaglalaban lang, yung kanilang popularidad eh. Hindi naman nila ipinaglalaban kung ano talaga yung gagawin nila para namin kinalaman sa kanilang training eh. So, in a way, kalimitan itong mga ito, alam mo kasi maging artista, palagi nasa center of attention eh. So, gusto nila talagang mabawi uli yan. Palagi nilang ma-maintain yung kanilang pagiging center of attention. Parang ginagawa retirement plan. Yes. Yung tama. Politics. Parang gano'n, tama ka sinabi mo. Parang ang nangyayari yung politics, kalang retirement plan kasi nandun pa rin sila sa at ang attention ng tao nasa kanila pa rin. May camera pa rin. Ayan, sakit yun eh. Alam mo, addiction yan, nakaka-addict yan eh. Ang maging palagi kang center of attention eh. Pero mo nabuhay ka ng 30 taon, 40 taon, nasa camera ka. Gusto palagi. Tumanda ka na, sa camera ka pa rin. So, yun. Kaya nga, ang sakit na popularity. Kasabihan sa kanto, na huwag natin pag-usapan yung religion at saka politics, kasi walang katapusan yan eh. Parang cycle yun ng egg and chicken. May kanya-kanyang sagot, Maintindihan yun sa religion eh. Bakit? May kanya-kanya talaga paniniwala eh. Pero, ang maano mo talaga dyan sa religion, nananalangin ka, di ba? Naniniwala ka na may Diyos.
it's in between you and God. So, ako, di ko maapektuhan doon, di ba? Pero sabi nga nila, ang politics is different, no? Kasi, ang iboboto mo, hindi naman competent, di ba? Wala namang alam sa politics, hindi naman alam paano magpatakbo ng gobyerno. Then, apektado ako doon, syempre, di ba? Kasi nandito ako sa Pilipinas eh. Kaya, ano talaga yan? Kailangan talaga nating impluwensyahan yung iba kung sino ba talaga yung dapat nating iboto, no? Kaya sa Pilipinas magulo talaga ang politics kasi sikat talaga yung winnability talaga yung factors, di ba? Popular, kahit wala namang talagang alam, pwede manalo. So sana mabago na natin yung ating yung thoughts natin about sa politics. Kasi nga ako, may mga anak ako, maliliit pa. So, bumoto tayo hindi para sa atin. Bumoto tayo para na lang sa mga anak natin. Baguhin natin ano ba nangyayari sa Pilipinas, diba? Iluklok natin yung competent, qualified, diba? May experience. Yun. Para somehow mabago yung landscape ng politics dito sa Pilipinas. Well, alam ko for sure may magko-comment dito na irespeto mo na lang yung desisyon ng majority. Given naman yan, after ng election, wala mo tayong magagawa. The majority spoken, sa pamamagitan ng pagluklok ng mga leaders natin. Yun nga, bago pa mag-election, meron tayong ability platform para to influence people. And somehow, maka-impluwensya tayo. Sabi ko in a positive way. Ayun, Babalik ko tayo sa popularity. Everyone wants to maintain their popularity. About sa naman, sa idea ng mga botante, may idea ba tayo ng political party? Nako, yan ang mabigat. Wala tayo Kasi sa Amerika, dalawa lang. Wala. Democratic tsaka Republican lang. Yan ang masakit. Wala tayong klarong political party. Wala tayo. Yung conception ng isang botante, sa lahat ng tinanong kong mga botante, ang alam lang nila yung politiko. Yes. Pero yung party behind, Kaya nga, wala silang idea. ang politics sa Pilipinas, personality-wise, personality-based. driven, Based and driven. Hindi ideologically driven. Na walang ideology na pinaglalaban. Palagi naka-focus lang sa personality. Kaya malakas ang loob ng mga artistang yan. Kasi nga alam nilang personalan lang naman yan eh. Kung sinong popular, yan ang alamang na mananalo eh. Kasi wala naman tinitingnan kung ano ba niya, ano ba ang paniwala niya sa buhay, ano ba ang ideology niya. Wala naman yan eh. Ang mahalaga, sikat yan, popular yan. That's it. So personalized, popularity. At yun naman ang kumakandidato nga, sabi nga kanina, palaging gusto nila nasa limelight sila eh. Okay. Kaya diyan sila pumupunta eh. Pagkatapos ng diyan sila pupunta. Palagi hindi mawawala sa kanila yung camera. Tapos sir, about sa word na ayuda, kasi mostly ng mga Pilipino, yung mga congressman, mga senador, parang ayuda yung priority. Parang hindi pagbalangkas ng batas, di ba? Parang baliktad ata. Actually, yung mga congressman na yan, yung mga senador na yan, hindi dapat yan na-involve sa mga ayudang yan. Yun, tama. Batas lang yun eh. Bayaan nyo ang mga mayor, ang governor. Yeah. When you talk about pag-implement mga ayudang yan, iiwan mo yan sa executive and sa mga local government. Sila yan eh. Sila yan dapat mag-implement yan. Kasi may opportunity kasi sa photo. Balikan naman tayo doon. Everybody wants to be in camera. Ayun. Kasi everybody wants to be popular. Ayun. Kaya nga minsan hindi mo na alam kung sinong politiko, sinong artista eh. Tama yun sir, no? Tama ka doon. Hindi mo na maintindihan. Sino ba ang politiko dito? Sino ba talaga artista rito? Kaya wala nang distinction. Kaya kahit sino, pwede na, basta sikat. Okay yan, sikat yan eh. Pero mo si Diwata, Pares, tumakbo. Yes. Kilala ba si Diwata Pares? Narinig ko na. Ito yun ang hindi, totoo nga ba yung tatlong tulpo tatakbo? Oo, nag-COC filing na sir. Oh my God.
Speaking of dynasty. Nakakalungkot. 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 Sir, any advice sa boboto next year? Well, ako, kahit na kumbaga ang siguro ang mga binoboto ko palaging talo. Kaliwan nila Lenny, talo yan. Yung mga lineup ni Lenny noon, talo lahat yun. Defensor Santiago, mga ganun. Binoto ko lahat yan. Bakit? Kasi sa akin, ito ang mga taong nararapat. In other words, ganitong dapat advice ko lang. Sana yung mga botante, pag-aralan nilang mabuti. Ano ba yung trabaho at sino ba ang dapat ang nandito? Yun. Para iboto yung nararapat. Pag-aralan nyo, ano ba yung trabaho niya itong mga ito dapat? Hindi naman to acting. Hindi naman to ano eh. So, tama lang natin. Parang kung nag-ahari ka ng security guard, abay, hanapin mo kung sino talaga may qualification maging security guard. That's it. Okay. Sir, thank you very much. Just to give you a background sa akin sa trabaho ko. Ito pinag-uusapan dito yung basic of credit, no? Ayan pakikita niyo ko sa inyo, yan. So merong dyan tinatawag na karakter. Kami sa Karetitong Collection, train talaga kami magbasa ng karakter ng tao. Regardless kung meron na siyang sinabit na requirements or wala, once na kinausap namin yan, meron na kaming telltale signs, nga, kung anong karakter itong taong ito. So, yan ay combination ng psychology, science, and yung gut feel nung tao. So, for almost 20 years sa trabaho ko ito, I must say na marunong na akong bumasa ng karakter ng tao. And yung ginagawa natin vlog dito sa politics, ito lang din yung basa ko dun sa mga nagpapail ng certificate of candidacy, yung mga politician natin, yung ano yung laman ng utak, kung paano gasalita, yung demeanor, yan mahalaga yan, yung demeanor ng tao. So meron nga pala akong kopya dito ng 24 na senators, the first senators ng Republika ng Pilipinas. Ano yung kanilang mga qualification? So meron ditong 11 lawyers, no? Merong lawyer journalist, 4, no? 4 na lawyer agriculturist, merong 3 businessmen, isang agriculturist at isang physician. So ito yung nagko-compose ng 24 senators of the Republic of the Philippines noong 1916. So biruin mo, no, grabe yung mga qualification nila. Lawyer, lawyer journalist, lawyer agriculturist, businessman, agriculturist, and isang physician or doctor. Ngayon, ano ba yung mga background or qualification ng mga senators natin, no? Merong action star, merong action star. So mga action star ang mga binaboto ngayon ng mga Pilipino ngayon. Kaya si Ipe, no, si Philip Salvador naglakas ng loob na rin na tamakbo bilang isang senador dahil siya ay action star. Alam mo, nowadays yung mga Pilipino, yung mga botante, naniniwala ako na tumatalino na tayo dahil dito nga sa access sa social media, sa internet, nalalaman na natin kung sino yung mga qualified, kung sino yung nagpapapogi lang. So, kaya naisipan ko rin talagang gumawa ng content about politics dahil una-una, as a vlogger, no, we influence people somehow in a positive way, no. Kung naniniwala ka naman na qualified yung yung manok mo sa susunod na eleksyon, comment down below, no. At yun na nga, kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Kung may opinion ka, well, consider to comment down below. Okay? See you in the next video. Sad and happy at the same time because of the history of our creativity as Filipino in terms of transportation.